tungo po sa Africa para sa isang missionary work. Isang Scotch woman ang meron pong mga naimpok na ilang salapi. At siya po ay nagbigay ng suporta, pananalita dito kay Livingstone. Sabi niya, nais kong mag-ipon para sa'yo. At nang sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan. Sabi niya, I want you to save yourself needless toil and exposure from hiring some competent body servant para siya ay mag-hire ng isang bodyguard, mag-aalalay, pagiging lingkod niya. Sasama siya sa iyo kung saan ka man pupunta. At may karamay ka sa mga dalamhati at mga anumang posible na mga bagay na posibleng mangyari. Meron kang kaagapay. At dahil doon, tinanggap naman ni Livingstone yung offer na yon. At sa isang pagkakataon, doon mismo sa kalagitnaan o pusod ng Africa, ay meron silang naka-encounter doon na lion. At yung kamay ni Livingstone ay grabing kinagat at kinain ng lion. Pero itong kanyang alalay ay agad na sumaklolo at iniligtas ang buhay ni Livingstone. Napakagandang pangyayari, bagamat hindi kagandahan yung may pangyayari kay Livingstone. Pero yung pag-alalay sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya at yung tao na sumama sa kanya, lahat yun ay may mga bahagi sa ministeryo. Kung minsan tayo, marami tayong mga pinagkakaabalahan, pero marami tayong pinagkakagastusan, marami tayong mga pinag-iimpukan, pero meron tayong higit na nakakalimutan. Ito ay yung mga bagay na pangwalang hanggan. Dito si Hesukristo ay nagturo tungkol po sa pananalapi. Sa Biblia ay nagtuturo tungkol din sa pananalapi. At karaniwan kasi nating hinahati yung ating pagtanaw sa spiritual at yung pananalapi na inaakala natin doon ay merong division o merong pagkakahati. Pero ang totoo, ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, wala pong hati sa buhay ng isang tao sapagkat kung paano niya nakikilala ang Panginoon, gayon din naman ang kanyang buhay pananalapi ay magiging maayos at ito ay magiging sentro ay ang Panginoon. May mga tao na nagsasabi iba ang buhay espiritual maging sa material. Pero alam nyo, iisa lamang yun, walang dibisyon doon. Ang sentro ng ating buong pagkatao, kasama pa kahit ang ating material, ay si Kristo kung tunay nga nating nakilala ng ating Panginoon. Dito tinukoy ng ating Panginoon ang tungkol sa materialism na siyang karaniwang kalakaran sa buhay dito sa mundo. At wala po sa pagtuturo ng ating Panginoon na ang kahirapan ay kanyang pinapurihan o nagkaroon siya ng pagbatikos sa mga lehitimo na pagyaman ng tao. Wala pong ganon. Nowhere did Jesus magnify poverty or even criticize the legitimate getting of wealth. Walang ganon, mga kapatid. Dito rin natin makikita kung paano itinuro ng Panginoon, kung paano ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang siyang lumikha. Kahit po ang pagkain, damit, kayamanan, kahit po ang lahat ng mga bagay na maiinam, nilikha yan ng Diyos. Walang bagay na nilikha ang Diyos na masama. Pero ang ating puso, ukol doon sa bagay na yon, doon nagiging masama. Pero yung mismong mga bagay na nilikha ng Diyos, walang masama doon. Na po,
kahit pa yan ay yung pera, walang masama doon. Ang masama doon ay yung ating damdamin o yung attitude tungkol doon. Now dito si Hesus Kristo ay meron pong dalawang utos na makikita tayo rito, isang negative at isang positive. Yung sinasabi rito na do not lay up for yourselves. Negative po yan. Rather, pagdating po sa verse 20, lay up for yourselves treasures. Mag-impok kayo. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Pero yung ikalawa, mag-impok kayo ng kayamanan para sa langit. So, kung titignan ninyo mga kapatid, pwedeng ma-misinterpret ito na ang akala ng marami ay merong nakapaloob dito na mali na ginagawa ng marami gaya ng mga savings. Mamaya titignan natin yan. Pero ano ang ating pag-uusapan tungkol dito? Ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa walang hanggang kayamanan. Yes, our eternal treasures. Ang mga mananampalataya ay meron pong kalamangan o meron pong advantage para sa pagkakaroon po ng mga pagpapalang material. Dahil ito ay magiging kagamit-gamit para sa walang hanggang kapakinabangan. Okay po? So, yan po yung summary niyan. Mas advantage po sa mga mananampalataya na tayo po ay kahit pa sa mga material na bagay ay pagpalain ng Diyos. Sapagkat alam natin ang layunin, alam natin ang purpose, alam natin kung paano gagamitin ito na kapakinabangan para din po sa walang hanggan. Pwede bang mangyari na yung material na bagay ay kapakipakinabang sa walang hanggan? Pwede. No, kung paano yon, dito natin titignan muna yung dalawang command ng Panginoon. Yung una, yung negative na huwag kayong mag-impok. Now, ano ang gustong sabihin ng talata dito sa binasa natin na verse 19? Do not lay up for yourselves treasures on earth, kung saan naroon ang mga bukbok, naroon ang kalawang, naroon ang mga magnanakaw na sisira at kukuha sa kanilang doon sa mga yaman na yon. Una, dapat nating maintindihan na yung sinasabi ng Panginoon dito ay ang Biblia mismo ay hindi po against doon sa savings, material savings. No. Alam nyo, ang Biblia, ang totoo, nagtuturo siya na paghandaan din natin ang ating mga kinabukasan, preparing for our future life para meron ho tayong masusustentuhan. Itinuturo yan yung mga benefit para po sa mga panahon ng emergencies, mga immediate needs, and even times of aging, mag-impok. Tinuturo ng Biblia yan, according po yan sa knowledge. No, mahalaga po yan. Halimbawa po, tinuturo po ng scripture na dapat maging responsible sa Proverbs 13:4 at saka 30:25. Tignan ninyo ang mga langgam. Sila'y nagpapakahirap at sila ay nagpapagal upang sa pagdating ng tag-ulan ay meron po silang pagkain. Hindi ba? Yun ay isang observation na naroon yung katotohanan na kailangan nating mag-impok para sa panahon ng mga kahirapan. Meron tayo. Yun po yung dapat. Kaya dito rin sa panahon ng pandemic, marami ring natuto. Kaya lang medyo nahuli yung iba dahil nakita nila na dapat nag-saving sila para sa panahon ng mga ganitong krisis ay meron silang pangsustento. Minsan mas natututo tayo sa mga experiences pero kung minsan huli na. Pero gayon pa man, dito tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging responsible. Yan po yung tama. Maging diligent, maging masipag. Dahil yan po ay sang-ayon sa biblical principle. Ang sabi nga po, ang mga tamad ay huwag pakainin. Kaya lang kung sino po ang tamad, yun po ang malakas kumain. Totoo, gutumin yun, yung tamad. Well, mga kapatid, ibig sabihin, yung una, hindi po ito against doon sa savings.
Hindi po. Kasi po ay umaayon ng Biblia sa pagiging responsible. Ikalawa, ito mga kapatid ay tumutukoy ito laban po sa mga covetousness, yung materialism, po, yung passion in seeking possession in even in the wrong way, love of money. Diyan po against ang Biblia. At ito yung isa sa tinutukoy ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ang maging focus ng sino man sa atin ay ang mga material na bagay. Ang mga alalahanin natin sa buhay na ito ay mga pansamantala lamang. Sapat na kung ano ang meron sa atin. Pero kung mag-isip pa tayo na lalagpas pa, hindi ka na makapahinga, gusto mo pang magkaroon ng sideline, tiyan ka magkakaproblema dahil mismo ang Biblia ang nagtuturo na hindi dapat maging ganon ang ating pananaw at sukat magkaroon tayo ng mga alalahanin. Tandaan nyo, marami rin kayong na-observe. Yung mga kabataan, bata pang mga edad, habang malakas sila kumita, ang ginagawa nila, bili sila ng property. Pero alam niya, pag edad na sila, nahihirapan na silang i-dispose. Pinagbebenta lahat yun. Yan po minsan ang buhay. Minsan nakakala nila nandoon sa pagbili. Ito po, okay. Pero pag nag-edad, wala na rin. Kaya mga kapatid, ang Biblia, lalo na rito sa verse na ito, ang tinutukoy nito ay doon sa love of money. Ikatlo, anong makikita natin dito? Kaya ayaw ng Panginoon na maging ang isang sino man ay umibig sa salapi o kayamanan, sapagkat walang kwenta ang umibig sa kayamanan, sa lapi, para po sa mundong ito. Bakit? Unang-una, ito po ay hindi permanent. Kasi bakit hindi permanent? Nandoon po ang mga bukbok. Kung ano man ang binubukbok, gaya po ng pagkain, gaya ng damit. Kung mga bakal naman yan, nandyan po ang pwedeng kalawang, o ano man ang corrosion na pwedeng sumira dyan. Na po? At kung ito naman ay hindi masisira dahil matibay, gaya sabihin natin stainless. No? O lalong gumanda, medyo silver. O mas maganda, gold. May magnanakaw, mga kapatid. So, ang punto lang naman ng Biblia, hindi permanent ang mga bagay na yan. Sige, sabihin na natin, hindi, matibay yung mga pagkakagawa at saka ng bahay namin. Okay, walang magnanakaw, hindi makakapasok, hindi bubukbukin. Okay, mamamatay tayo. Iiwan mo rin. So, yan yung punto Mali na talagang tayo ay umibig sa mga bagay na panlupa. Kasi, hindi naman tayo permanent sa mundong ito. Kung minsan makabili tayo ng mga malalaking bahay at malalaking lupa, at the end, mga kapatid, ang bibilin lang naman para sa atin, kasya na 6 feet lang naman below the ground at saka yung kwadrado na kung saan ay kasya na yung body mo. Yun lang naman Pare-parehas lang din ang sukat Kaya mga kapatid, ito isang prinsipyo sa ating buhay na hindi tayo dapat maghangad ng mga bagay na panlupa nang higit pa sa mga bagay na binibigay at ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Dahil kung minsan, yun ay nagbubunsod sa atin sa kawalan ng kapayapaan. Kung ano yung meron sa atin, dapat ay meron tayong kapanatagan. So itong prinsipyo na ito, na dapat nating makita, ay kung hindi tayo matututo mula sa aral ng salita ng Diyos, patuloy po na ang maling focus natin ng buhay ang ating susundin. Magkakamali po tayo sa ating mga priority. At bagkus mga kapatid, papasok sa puso natin yung idolatry. Ganun katindi yun. So, prinsipyo ng ating buhay ay lagi pong tumingin sa mga bagay na panlupa. Pero, kung magpapatuloy tayo roon, pagpapakita lamang ito ng kawalan ng pananampalataya. Mga kapatid, ang kawalan ng pananampalataya, nahahayag ito kahit lalong-lalo sa kung ano ang focus ng ating buhay. So kapag ang focus ng buhay natin ay mga earthly treasures, mga temporal blessings, mga tangible na mga blessings,
Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, wala yung puso natin sa Panginoon. Nandyan yung makikita natin sa verse 20 yan mamaya. So, mga kapatid, tandaan nyo, hindi kahit kailanman mali magkaroon ng kayamanan. No, hindi kinokondem ng Biblia yan. Kung ano ang mali, ay yung attitude natin po tungkol sa kayamanan. Kung paano natin hinahangad yung mga bagay na yon at yung paraan para natin makuha. At anong gagawin mo pag nakuha mo yun? Diba? So, binababalaan tayo ng Panginoon noon kahit ngayon at sa mga panahon pa, ang sino man na mga nakikinig, merong sin of idolatry, ito po ay napakadelikado dahil ito po ay sisira maging sa ating pagkatao. Tandaan ninyo yung covetousness, ang uri ng kasalanan na yan ay idolatry, pagsamba sa kayamanan. So, hindi talaga tayo dapat, mga kapatid, pumoko sa mga bagay na panlupa. Yan ay tinatawag na materialistic. Ito po ay aalipin sa ating puso't isipan, maging sa ating damdamin, siyang kokontrol ng ating pagkatao, at ito, mga kapatid, ay pipigil sa ating paglago sa buhay pananampalataya. Bilang Kristiyano, patuloy tayong palayain ng Diyos sa mga bagay na panlupa. At ang patuloy na kumontrol sa atin ay ang banal na Espiritu, wag nawa ang mga bagay na material. Kung minsan may mga taong hindi makapunta sa church, minsan hindi makadalo kasi ang iniisip nila, meron silang negosyo, meron silang bahay, baka may pumasok doon, walang tao. Kahit pa okay naman ang luck, grabe ang pag-aalala. Minsan may mga ganyan. Kung minsan hindi nila nakikita, ay slave na sila ng ganong klaseng mga damdamin nila, pagiging materialistic. Ikalawa na makikita natin dito sa buhay ng Kristiyano ay may positive command. Sabi dito, lay treasure in heaven. Tayo ay mag-impok ng kayamanan. No? Tayo ay maglagak, mag-savings ng kayamanan sa langit. Now, eto mga kapatid, napakahalaga kung paano ito mangyayari. Ay tinugon naman din doon sa verse 20 na yan. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit, na doon ay ang bukbok, kalawang, ano pang makapanira, kahit ang magnanakaw ay hindi makapapasok ni magnanakaw. Sapagkat kung saan, mamaya yan. Now dito, isa sa dahilan kung bakit tayo hinihikayat ng Panginoon na mag-impok ng kayamanan sa kalangitan noon at ngayon. Dahil yung kayamanan sa kalangitan ay pangwalang hanggan. Wala dong bukbok, kalawang, wala rin pong magnanakaw. Ibig sabihin, hindi na po yun mawawala. Yun po ay magpapatuloy sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, meron pong sense na yung kayamanan natin sa lupa ay pwedeng maging useful para sa eternal benefit. Meron po yun. Hindi po walang kwenta ang mga kayamanan. Meron. Kaya po, kung tayo'y pinagpapala ng Diyos sa bahagi po ng material, gaano man ang halaga nito, pwedeng maging kagamit-gamit ito para sa walang hanggang nakapakinabangan. Now, paano yun? Una, may binanggit po dito sa verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Iyan yung susi. Ang pinakasusi para tayo ay makapag-impok ng kayamanan sa kalangitan, siguruhin natin na yung puso natin ay hindi po nakalagak sa mga bagay na panlupa, kung hindi sa Panginoon. So, first principle dyan, mga kapatid, should be our heart centered upon the Lord. Sabing ganoon, kung nasaan ang treasure ng iyon,
yung treasure mo, naroon ang iyong puso. Kung nasaan yung lubos na pinahalagahan mo. Dapat ang lubos na pinapahalagahan mo, walang iba kundi ang Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos. Dapat ang pinaka-ultimate delight ng puso natin ay ang kaluguran para sa Diyos. Kung yung treasure ng puso natin ay nasa kalangitan, ang Diyos mismo, ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng problema tungkol sa pananalapi, kahit pa sa kahirapan ng buhay, sapagkat ang sentro ng ating puso't isip at kagalakan ay ang Panginoon. Now, if the Lord Himself is the treasure of our heart, and then mga kapatid, kayang-kaya nating labanan ang anumang uri ng covetousness sa ating buhay. Covetousness. So, tiyakin natin muna, saan ba nakasentro yung puso natin? Saan ba ano ba yung hangarin? Ano ba yung kagalakan? Ano yung kasiyahan ng ating puso? Yan po yung dapat. Yung iba, ang kagalakan ng kanilang puso ay puro panlupa, puro material, puro pansamantala lang. Mga kapatid, dito chinecheck tayo ng Diyos. Dapat ang ultimate delight ng puso natin ay ang Diyos mismo. Next mga kapatid, ikalawang principle na makikita natin, ito po ay siyempre paanong mangyayari na ang Diyos ay sentro ng ating puso. Imposible sa sarili nating paraan. Pero may sinabi, ganito. Doon sa 1 Timothy 6:17-19, makikita niyo doon na ang lubos na pagtitiwala natin dapat ay sa Panginoon. Pakinggan niyo. 17. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Kung paano ang Diyos ay maging sentro ng ating puso. Second, mga kapatid, na principle, dapat nandun po yung trusting God above all things. Hindi ho tayo ganap na nagtitiwala sa kayamanan, sa ating lakas, sa ating karunungan, sa kanino mang tao. Dapat yung ating lubos na panananganan, pinananaligan, hindi rin sa pera, hindi sa kakayanan ng sino mang tao na pwedeng tumulong sa atin, kundi sa Diyos. Daw kung walang faith, mga kapatid, imposible na ang Diyos ay maging sentro sa ating buhay. Kung walang faith, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Kung walang faith, hindi natin masusunod ang kanyang kalooban. Kung walang faith, mga kapatid, wala pong interest na malalim para matuto sa kanyang mga salita. Kung walang faith, mga kapatid, mapupuno tayo ng pagiging makasarili. Mapupuno tayo ng pagiging materialistic na hangarin sa buhay na ito. Puro material, puro pansarili. Pero kung naroon yung tunay na pananampalataya, ikaw na yung taong mayaman. Mayaman sa kagalakan, mayaman sa karunungan, mayaman sa kapayapaan, mayaman, hindi man sa mga bagay na pangmaterial, pero hindi kayang bilhin ng pera na sa'yo. Kasi alam mo na ang Diyos ang siyang magsusustento sa'yo. Yun yung pananampalataya. So dapat ang buhay natin, upang ang tunay nga na Diyos ay maging sentro sa ating buhay, ikalawa ay nandoon yung trusting God above all things. Yan po ang makikita nating pangalawang prinsipyo. Ikatlong prinsipyo, the way to lay our treasures in heaven. Ito po, nakita natin yung centrality ng puso natin. Dapat ang Diyos, and then trusting God above all things. Thirdly, mga kapatid, sabi doon sa 1 Timothy pa rin, 6:18, nang sabi doon, doing good, be rich in good works, ready to give, and willing to share. Yung mga nabubuhay sa pananampalataya, ang sentro nila ay ang Diyos. Ito ang magre-reflect sa kanilang buhay sa material. Ano po yun?
binanggit yan sa verse 18 ng 1 Timothy, generosity. Alam niyo po, ang pagiging generous, hindi po ito isang iniuutos. Ang generosity, ito po yung resulta ng isang makasalanang binago ng Diyos. Dati, ang puso natin basically ay makasarili. Pero nung nagkaroon tayo ng pananampalataya, ang Diyos ay naging sentro. And then yung pera o anumang bagay na meron tayo, ay ready tayo i-share at binabahagi natin yon. So, ang isa sa pinaglalaanan natin ng panahon, aside doon sa mga bagay na pansarili, of course, kasama na lagi yon, yung mga bagay na alam natin, ito ay magbibigay kaluguran sa Diyos. Yan po ang makikita natin. Ibig sabihin, gagamitin natin yung mga bagay na yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Daw, if God grants riches and we use them for His glory, that riches, mga kapatid, ay blessing mula sa Panginoon. Now, kung yung kayamanan na yun, nakikita natin is from the Lord, ang outlook natin doon, mga kapatid, ay gagamitin natin lahat ng mga bagay na yan at iisipin natin at ipapadalangin kung paano natin gagamitin yun ng tama at may karunungan. So dito makikita natin yung pagiging generous, sensitive tayo sa need na tayo rin ay pwedeng maging useful at instrument ng Diyos para isakatuparan ang bawat bagay na nais ng Panginoon sa ating buhay. Kung minsan, mga kapatid, yung simpleng pagtulong sa mga needy, sino mang tao, yun po ay nagbibigay lugod talaga sa Diyos. Simple lang sa ating pagtingin, pero yun po ay malaking bagay sa harapan ng Diyos. And then, yung pagiging generous natin, mga kapatid, bibigay ko yan sa inyo mamaya. Connected po ito sa ang pinaka-focus ay pangwalang hanggan. Our focus should be for eternal benefit natin and life. Nandun po sa verse 19, ang sabi doon, storing up for yourselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Nakita niyo po yun. Ang ating itinatanim sa mga bagay na kabutihan ay yung pangwalang hanggan yung tinitignan natin. Alam niyo po, isa sa mga taong matatalino ay kung paano po sila ay gamitin nila yung mga bagay na meron sila para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yan yung mga taong matalino sa harapan ng Diyos. Kasi may mga tao talaga na yung linya nila pagdating doon sa material na yun ay pinagyayaman sila ng Diyos doon sa mabuting gawain na yun. Alam nyo, kahit po ang ability and willingness, galing yan sa Panginoon. Lalo pag magkasama yan. So, paano natin gagawin yun, yung generosity na ang focus ay sa Panginoon? Yan yung pang-apat na prinsipyo dyan. Yung eternal focus natin. Dito nakapaloob yung sinabi dito na honoring the Lord with your possessions. Proverbs 3:9-10. Ang lagi nating uunahing parangalan sa ating mga kinikita o sa ating sabihin nating salapi na tinatanggap, lagi nating iisipin is paano ko bibigyan ng parangal ng Diyos. Siyempre, nandoon palagi yung maayos na budgeting. Sa budgeting natin, di po nawawala yung helping, yung pagtulong. Lagi pong meron yun. Hindi na po mawawala sa buong buhay natin yun. Sa Israelita, hindi po inalis ng Diyos ang mga mahihirap sa kalagitnaan ng kanilang kongregasyon. Ang sabi ng Panginoon, upang turuan sila ng Diyos. Una, maging generous. But then, of course, para sa Diyos magtiwala, hindi sa mga bagay na material. You see that? Talagang connected po ang buhay physical, material, at saka spiritual. Connected to each other. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Kasi
Doon tinitignan ng Diyos kung paano tayo natututo sa mga material. And then mga kapatid, giving, helping, the needy, giving, sa loob ng church. 2 Corinthians 8:7. And then maging doon sa Acts 20:36. Ganoon din po mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 16. Makikita nyo rin yan. Yung giving, pasok din dyan mga kapatid, yung tithes or even offering na pinag-isa na lang sa New Testament. Dati yung tithes and offering, magkaiba pa yan sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, pinag-isa sila sa cheerful giving. Pero yung prinsipyo ng tithes hindi po nawala. Kasi ang sabi doon, as he may prosper. So, ibig sabihin, proportion talaga yung giving. So, dapat mga kapatid, meron pa, doing good. Doon sa household of faith. So, iba pa yung inyong helping, yung tithing, iba pa po mga kapatid. At kahit pa, yung doing good, yung kusang pagkakaloob, yung pagtulong sa mga kapatiran mismo sa loob ng church. Helping, pwede rin kasi ito sa loob ng family. Pero yung doing good na tinutukoy din mismo, hindi lamang doon sa mga family, maging sa household of faith. So, syempre mga kapatid, hindi mawawala dyan yung savings. Yung mga proper budgeting. Savings talagang kasama yan. Pero lahat ito mga kapatid, ang focus nito ay para luwalhatiin ng Diyos. Ibig sabihin, nabubuhay tayo hindi para kumita ng salapi. Nabubuhay tayo para luwalhatiin ng Diyos. Ganyan, iniayos ng Diyos ang ating buhay. So, in that way, mga kapatid, we store up treasures in heaven by being good stewards of our earthly treasures or possessions, by using them responsibly in the eyes of God. Ito po ay pleasing in the eyes of God, na masunod natin ang kanyang kalooban. And you see here mga kapatid, na sa buhay nating ito ay meron pong eternal benefits. Dahil kung yung mga tao ay maligtas, dahil po sa ating kawang gawa, makapagpatuloy sa ministeryo, yung mga sabihin nating tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng ating contribution, iyon po ay malaking bahagi na yung kaluluwa natin ay rejoicing din sa harapan ng Diyos. At syempre, hindi natin kayang talikuran. Hindi natin kayang ialis na naroon po ang kagalakan ng Diyos sa ating buhay. Yun po ay well-pleasing in the eyes of God. Kung babasahin yung Hebrews 13, and 15, 16, makikita nyo yan. Na ito po ay lubos na nakalugod-lugod sa Diyos. Yan po ay napakalaking bagay. Sa huli mga kapatid, dito natin makikita na ang main focus ng buhay natin bilang mga mananampalataya, it should be for God's glory. Ibig sabihin mga kapatid, kahit yung ating pananalapi na aspeto ng buhay natin, ang focus pa rin nito ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Even our abilities, talents, o anumang bagay na binigay sa atin ng Panginoon, kahit pa ang mga material na bagay, dapat ang sentro nito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito? Sabi nga, kahit po uminom at kumain, gawin natin to para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, ganyan ang buhay natin. Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Anumang bagay na meron tayo, hindi tayo ang tunay na may-ari, kundi ang Diyos. Isang babae, a little girl, told to an older friend, ang sabi niya, ririgaluhan ko ang papa ko ng tsinelas sa kanyang birthday. Bata pa siya. Ang sabi ng kanyang kaibigan, saan ka kukuha ng pera? Ang sabi ng kanyang ng kanyang kausap na batang babae, na kanyang kaibigan, syempre, bibigyan ako ng papa ko. Diba? Simple lamang mga kapatid. Saan ba tayo kukuha ng pantulong sa kapwa?
pangbigay sa Panginoon sa gawain niya, galing din yon sa Panginoon. Walang bagay na pag-aari natin. Lahat ng bagay na tinatanggap natin, karunungan, talino, lakas, kalusugan, kahit pa ang ating sweldo. Tandaan nyo yan. Galing lahat yan sa Panginoon. Dapat makita natin na kaya tayo nag-e-exist sa mundong ito at nakapagpapatuloy maging para sa larangan ng pagtatrabaho ko anuman. Makita natin, ito ay para sa Panginoon. Hindi natin to dapat gamitin na pansarili lamang. Kung bakit tayo nag-e-exist patuloy at sinusustain ng Diyos, it should be for His glory. Ito po, yan po yung dapat na maging buhay natin. So, dito makikita natin kung nasaan ang iyong puso. No? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sana ang kayamanan ng ating buhay ay ang Panginoon. Sana ang matinding kagalakan ng ating puso ay nasa Panginoon. Sana ang Panginoon talaga ang sentro ng ating buhay upang hindi tayo kayang sirain ng anumang uri ng pagkamakasarili kahit pa pagiging materialistic o covetousness. Mapapagtagumpayan natin ang anumang pag-ibig sa salapi kung ang Diyos nga ang tunay na sentro ng ating buhay at yung tunay na pananampalataya ay nasa ating buhay, puso't isip na nakasentro ito dahil kay Hesukristo. Manalangin na po tayo. Salamat, Ama, sa patuloy na pagpapaalala sa amin. Nabubuhay kami, O Diyos, hindi para kumita ng kumita, kundi nabubuhay kami para sa inyong kaluwalhatian at kung kami man ay pinagpapala ninyo. Meron purpose para dito. Ito ay gamitin para sa walang hanggang kaluwalhatian ninyo. Tulungan niyo po na stretch out namin yung aming mga pananaw sa buhay at kalabanin namin ang aming pagkamakasarili gaya ng selfishness. Tulungan niyo po na una kayo ang maging sentro. Ikalawa, yung tunay na pananampalataya ay lumago sa aming puso. Ikatlo, Panginoon, makita sa aming buhay na kami ay bukas palad at may tunay na malasakit. Na ang pinaka-focus namin ay pangwalang hanggan na kapakinabangan, hindi po ang mga bagay na panandalian lamang. Tulungan niyo po na ang pinaka-puso namin ay nakasentro sa inyo. Salamat po na marami sa oras na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Ama. Ito'y aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.